Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kakaalis lamang po ng isang customer ko. Medyo malungkot dahil nga po sa naunsyami yung kanyang kaligayahan doon sa kanyang nabiling sasakyan. Ito pong customer ko po na ito ay kabibili lang ng isang AUV na nagkakahalaga lamang ng 50,000 pesos. Oh. Pero ang makina nitong AUV na to, isang crosswind na luma, ay may tunog na nga po, may katok na. Maririnig talaga at kanyang langis ay malapot na malapot, tapos mausok at may blow-by pa. May tilamsik na rin doon sa saksakan ng dipstick. Ngayon, ang pangilalim niya, talaga naman puro kalawang. Palitin na lahat, pati yung mga ball joints, yung mga tie rods, puro kalawang, kinain na ng kalawang. Pati yung mga suspension parts, pati yung mga molye niya. Tapos ang clutch niya, napakatigas. Siguro sobrang nipis na yun or kinakalawang na rin dahil nga itong sasakyan po na ito ay itinambak ng matagal nung dating may-ari. Na siguro alam naman niya nga kung ipapagawa pa niya ay gagastos siya ng malaki. Kaya ibinenta na lamang niya ng murang-mura, 50,000. O yun po yung sinasabi natin. Yung isang bagay para wag maging basura, ibenta mo hanggat may halaga pa. Kaya lang ito, basura na nang ibinenta. Kaso, gustong-gusto nung may-ari, masaya siya, nakabili siya ng murang sasakyan. Ang hindi nga lang po niya alam na itong sasakyan na nabili niya ang magbibigay sa kanya ng napakaraming problema. Idagdag ko pa, yung mga gulong nito wala nang pakikinabangan. Ang dami ng cracks, mga kalbo na rin at oblong pa nga po yung isa. So hindi talaga siya pwedeng pang long drive. Mabuti na nga lang at nadala pa po dito, naitakbo pa niya. Yun nga lang, talagang karag-karag na po mga kapatid. So sa estimate ko na magagastos dito sa sasakyan na to, isama mo yung overhaul, kasama na yung mga nakapaligid dun sa makina. Kasi pag general overhaul, mga kapatid, hindi lang naman yung loob ng makina ang aayusin mo. Kasama mo dyan na ayusin yung mga injectors, yung injection pump, pati yung mga nakapaligid doon, yung oil cooler, para doon sa kinakabitan ng oil filter. Lahat yun. So ang estimate ko doon sa makina pa lang, gagastos siya ng mga 110 or 120,000 pesos. Kasi papalitan mo lahat ng bago yun. Papalitan mo ng mga original parts yun. Tapos may clutch pa siya. May transmission pa. Yung mga pang-ilalim niya, yung mga molye niya, yung mga suspension arm, lahat yun ay papalitan mo pa yun. Pero hindi pa po tayo sigurado na kapag ito ay nabuo mo na, kung wala nang magiging iba pang problema. So sa estimate ko po doon, aabot yun ng mga 150 to 160,000. Estimate pa lang to ang magagastos niya. Diyan sa crosswind na nabili niya. Wala pa yung ibang labor doon. Ang may labor lang doon, yung overhaul ng makina. Wala pa doon yung overhaul ng injection pump. At kung talagang mayroong palitan na, dapat palitan na injectors, magpapalit pa rin po siya doon. So, kung nabili niya ng 50,000 at gagastos siya ng another 150 or more pa, lalabas dito, 250,000 ang magagastos niya. Kaya habang iniisa-isa namin yung mga problema nitong crosswind na to, ayoko munang simulan Kasi nga po, marami na kaming experience sa mga ganitong klase ng trabaho. Ang sabi po ng may-ari, baka naman pwedeng remedyohan na lang muna natin. Pwede bang yung mga pang-ilalim, remedyo lang, yung mga ball joints, Sabi ko, sir, hindi po pwede. Very risky po yan. Lalo na sa suspension parts. Kailangan papalitan mo lahat yan. Puro kalawang na yung yung lower arm mo. Hindi pwedeng yun pa rin ang gagamitin mo, magpapalit ka niyan. At halos lahat ng mga bushings mo, sira na. So, hindi, saka na lang natin yan. Sige, dito muna tayo sa makina. Pwede bang yung makina, dukot na lang? Hindi pwede, sabi ko, hindi pwede. Sir, hindi ako gumagawa ng mga ganyan. Kahit yung mga repair na yan, hindi ko yan gagawin. Tatanggihan talaga kita. Kasi, unang-una, kapag pumayag ako sa gusto mo, ikaw ang talo. Ngayon, pag pinatulan naman kita dun sa gusto mo, pagdating ng panahon, ako ang sobrang talo. Dahil sigurado ipapawaranti mo yan. Babackjob ang maraming trabaho dyan. Miya't maya, nandito ka sa amin at sasabihin mo, bakit ito nasira? Bakit nasira yon? Sa kondisyon ng makina mo, sabi ko sa kanya, ito, tulad nitong mga hose na to, pag binaba natin ang makina, palit na yan. Yung radiator mo, puro kalawang, bibili ka na naman ng radiator. O sabi niya, hindi, pwede yung pa-repair yan. Sabi ko, sir, hindi kung ako nag-overhaul at ganito na kaluma ang radiator mo, hindi ako papayag na
ipapa-repair mo lang yan. Doon nga po nagkakaroon ng problema. Halimbawa, na-overhaul mo na, pumayag. Tapos wala na siyang pambili ng radiator. Hindi siya papayag, ilalagay yung lumang radiator. May magagawa pa ba ako? Tapos ngayon, nag-overheat. Ako na naman ang may kasalanan. So sabi ko, sir, unang-una, pasensya ka na. Hindi ko tatanggapin yung trabaho na to. Pero kung ikaw, masisiguro mo na bilhin mo na lahat ng pyesa bago mo dalhin sa akin, baka tanggapin ko. Pero yung isa-isa, nakakalasin natin dito yan, at gagawin yung mga portion na to, yung parts na to, yung section na to, ay hindi ko po gagawin yan. Kasi po, ikaw na mismo ang nagsabi na wala kang budget para doon. So kung titipirin mo to at gagamitin mo lang yung mga nire-repair, gagamitin mo yung mga sirana, na alam ko namang hindi na pwede, tapos aalis ka dito, hindi ka pa nakakalayo, tatawag ka sa akin, sir, ba't nagkaganito to? Ba't nagkaganyan yan? Magkakaroon lang ako ng mas malaking problema kaysa sa'yo. Dahil kung maaaksidente ka, at kung lalong masisira, magigiba yung sasakyan mo, ako pa ang masisisi mo. Kaya po ang nangyari, mga kapatid, umalis siya, malungkot. Sabi niya, maghahanap na lang daw siya ng ibang shop or mekaniko na makakatulong sa kanya. Gusto ko nga siyang tulungan Kaya nga ayokong gawin. Dahil kung akong tatanungin nyo, kung 250,000 ang magagastos mo dyan, luma pa rin, ang pangit ng pintura, may mga kalawang pa, yung chassis niya, may mga bulok na rin, another trabaho ng latero, another job, another labor, o de gagastos na naman siya. 250 worth, kung halimbawa yun ang magagastos mo, ang daming magandang kotse, ang daming mga maayos na AUV, crosswind, adventure, na gano'n na halos ang presyo. Hindi ka na mamumroblema. Bakit kailangan mo pang ituloy ito? Lugi ka na dyan sa 50,000 na pagkabili mo. Pero para pakinabangan mo naman yung 50,000 na pagkabili mo, i-parts out mo na lang yan. Wala ka nang magagawa dyan. Dahil sira ang makina, sira ang pangilalim, sira ang transmission. Halos lahat doon sa may makina, radiator, injection pump, wala ding aircon, walang compressor. Anong gagawin mo dyan? Tapos dadalhin mo dito sa amin, unti-untiin mo, hindi po pwede. Magkakaproblema lang tayo pareho. Nangyayari po talagang ganyan Halimbawa, pumayag, yung shop, tinanggap niya. Tapos, inayos, may mga naayos ng konti. Tapos lumabas muna si customer. Babalik na naman ngayon si customer. Ba't nasira ito? Okay naman yan nung dinala ko sa'yo. Halimbawa, itong turbo. May turbo ako dito. Ito ay pang crosswind din. Yung may-ari po nito ay dinala sa amin yung pyesa ng makina niya. Hiwa-hiwalay na. Ito, para na naman kaming nag-puzzle. Hiwa-hiwalay na yung pyesa ng makina. Binuo na naman namin. At nung nabuo na namin, ito na, sira na pala yung turbo. Siyempre, wala namang magawa yung may-ari dahil talagang sira. Nung dinala niya sa amin ay hiwa-hiwalay, kaya wala siyang masabi, uy, nung dinala ko sa'yo, maandar yan Hindi po pwedeng mangyari yun. Pero may mga pangyayari po na dinala daw sa amin, umaandar naman daw, nung ginawa na raw namin, sira na raw yung turbo kasi malakas ang usok, kulay puti. Dahil nga yung langis, na pumapasok dito. Ito, sa lagayan ng langis. Ito. May pumapasok na oil dito Kaso, sira na yung shafting, lumalabas ngayon dito yung langis sa tambutso. Mausok ng puti. So, yun po yung mga nangyayari. Tapos, i-blame ngayon dun sa shop. Kaya po ako, mga kapatid, iwas na rin po ako sa mga sobrang lumang sasakyan. Kapag po yan ay dinala dito sa amin, ay binibigyan ko na ng recommendation kung worth pa ba na ipagawa mo yung sasakyan. Kasi po, isa rin yon sa trabaho naming mga mekaniko na bigyan mo ng magandang recommendation. Bigyan mo rin ng magandang laban yung may-ari ng sasakyan. Kasi naman, baka mamaya, ang inisip mo lang yung kikitain mo sa labor, kikitain mo sa parts. Yung pala, hindi mo na rin talaga magagawa ng maayos yung sasakyan. At lugin-lugi ngayon, yung may-ari. Tapos, magkakaroon ng maraming sira, o yan malulugi ka rin. Dahil magbabackjob ng magbabackjob sa'yo yan. At kapag hindi mo naman pinatulan yung backjob, mag-aaway na kayo. So, sino lang ang panalo doon? Yung auto supply at yung mga mekaniko na binabayaran mo ng arawan, pati yung mga helper. Pero yung shop at yung may-ari ng sasakyan, talo po talaga dyan. Ganito po talaga ang nangyayari. Kapag bumili ka ng sobrang murang sasakyan na alam mo na ngang may problema, ay kukunin mo pa at ipapagawa mo pa. Kung meron naman kayong mabibili na maayos-ayos na sasakyan, huwag mo nang pag-interesan yung mga lumang sasakyan na kung hindi ka naman marunong mag-DIY at wala kang alam sa pag-maintain ng mga lumang sasakyan. Kapatid, kapag bumili ka ng lumang sasakyan,
at papalitan mo ng bagong turbo, halimbawa, ang presyo nito, kung ano ang presyo sa bago, iyan ang bibilhin mo. O sabi kasi nung may-ari, may-ari nga nito nakabili na to, dapat daw yung mga lumang pyesa, mura na rin daw. Hindi nga po ganun eh. The more na naluluma ang pyesa, kumakaunti ang pyesa, nagmamahal po yan. Ang mangyayari pa nga dyan, maghahanap ka kung saan-saan, may uutusan ka pa, ayan, nadadagdagan ka ng gastos. O kung ikaw man yon, magpupunta ka, paroon at parito, wala kang makakuhang pyesa, hanggang sa tumagal yung panahon, bago ka nakakuha, luging-lugi ka na. Kaya, yung mga may pera, talagang bumibili sila ng brand new. Kasi, ang brand new, kung ilang taon lang yan, 1, 2, 3, or 4, or 5 years old, hindi yan basta-basta masisira. Ngayon, ang talagang gastos lang nila doon, dahil sa mahal yung sasakyan, yung gasolina, yung mga, kung ano-anong mga dapat bayaran sa insurance, yung hulugan, yan ang mga gastos nila. At aabot nga din po yan ng milyon after 10 years sa binili nilang bagong sasakyan. Ikaw naman na bumili ka ng 50 mil para mapaandar mo ng maayos, gagastos ka kagad ng 150,000, maling-mali na yun. Hindi mo na yun dapat patulan pa. Dahil sa nakabili ka ngayon ng lumang sasakyan, sabihin na natin na iyan ay dead na talaga, wag mo na ipagawa yan, sir, at i-parts out mo na lang yan. Baka mabawi mo pa yung 50 mil na inilabas mong pera. Malungkot na malungkot po yung may-ari ng sasakyan. Ayaw niya magpa-video, ayaw din niyang kuhanan yung sasakyan niya, kasi nga, baka nga i-vlog ko, mapapahiya siya. Pero naaawa rin naman ako sa kanya. Kaya lang, kung itutuloy niya yung plano niya, mas lalo siyang magiging kawawa. Dahil talagang kukulangin ang 250,000 niya para maipaayos yun. Kaya lang, masayang-masaya siya dahil nga umaandar, nadala niya sa akin dito, worth 50,000 pesos yung sasakyan. Nadala niya rito, pero ang dami na talagang problema. Noon nga lang ipinapasok dito sa amin, naglalangit-ngitan na eh. So, ibig sabihin, marami na siyang problema. Ngayon, may huling hirit pa siya. Ang sabi niya sa akin, sir, itong sitwasyon na to, kung hindi ko man maipapagawa ba, pwede bang gamitin ko muna to? Sabi ko, hindi na talaga pwede yan. Kasi unang-una, kung hihintayin mo na lang na bumigay yung makina habang ginagamit mo, at maaksidente ka, ma-overheat yan, masunog yan, makadamay ka pa ng ibang tao, di ba napakadelikado nun? Or halimbawa, yung tumatakbo ka ng mabilis, natanggal ang gulong mo, sumabog ang gulong mo, natanggal yung mga lagnat mo, yung pangilalim mo, yung suspension mo, na-aksidente ka, nakapagdamay ka pa ulit ng ibang sasakyan. O hindi ba, napakalaking problema ang gagawin mo. Kaya sabi ko, sir, hindi na talaga pwede, hindi na to fit to travel itong sasakyan mo. Buti nga nakarating ka pa dito sa amin. Kaya sabi ko, igarahe mo na lang yan, wag mo nang gamitin at magkakaroon ka pa ng peace of mind. Ulitin ko lang po part ng trabaho ng isang mekaniko ang ipaliwanag sa kanyang customer yung nakita niyang kondisyon ng sasakyan. Yung iba kasi, ang akala ng ibang customer ay nagdududa sila dahil baka gusto lang kumita sa pyesa, gustong kumita sa labor, kasi may isang lugar dyan sa Quezon City, ganyan pag dinala mo doon yung sasakyan mo, kalas, ang dami nila, paiikutan ka. Kalas lahat. Ikaw naman, tuwan-tuwa ka dahil ang daming gumagawa. Ang hindi mo alam, lahat ng kinalas na yun, may bayad yun. Kalas, kabit, labor. Tapos papalitan nila ng mga pyesa doon na nabibili. Palibasa, nandun ka sa lugar na yun, akala mo mura ang pyesa doon. Yung palang mamahal din. Captured ka ngayon nila, hindi ka na makaalis doon. Ganun kasi yung na-experience nung iba. Pero sa mga katulad naming shop, ang talaga pong responsibilidad din namin ay ipakita sa inyo, ipaunawa sa inyo yung nakita naming, yung na-diagnose namin at na-check up namin sa inyong sasakyan. Ngayon, kung talagang pwede pa, sasabihin namin, okay, pwede pa yan. Pero kung talagang delikado na at hindi mo pa yan in-address, hindi mo pa yan pinapalitan, hindi mo pa yan pinaayos, edi syempre, ikaw ang may kasalanan nun. Kung mayroong kasulatan. Kaya nga po, dito po sa amin sa shop, meron kaming recommendation dun sa job order kung ano yung mga dapat palitan. Minsan nga, may nakakalusot pa Hindi naman lahat na ilalagay sa job order dahil unang-una, hindi naman kami nagmamaneho ng sasakyan na yun. May mga sira na lumalabas lang ang problema kapag ka dinadrive mo na. Yun, hindi na namin sagot yun, hindi na namin alam yun. Kaya po mga kapatid, kapag ang isang talyer o ang isang mekaniko nagpunta ka doon at wala man lang siyang mai-recommend at hindi man lang niya masabi sa inyo kung anong problema nung sasakyan nyo, maghanap kayo ng ibang talyer.
maghanap kayo ng ibang mekaniko. Ang kailangan, kapag nag-usap kayo, maipapaliwanag sa inyo yung problema ng inyong sasakyan. Katulad ng ginawa ko po dito sa nakabili ng 50,000 na crosswind. Maraming mga murang sasakyan ngayon na maglilitawan pa. Lalo na ngayon, month of December, maraming bumili ng mga sasakyan, maraming ibebenta ngayon. Mag-abang ka dyan. Nung halagang, sabihin mo nang kung wala ka pang 250,000, yung 50 mo, dagdagan mo na 100, 150,000, baka may makuha ka ng maayos-ayos. At kung talagang wala ka pang makukuha na halagang 150,000 na sasakyan, maghintay ka, Brad. Mga kapatid, sana po ay nakatulong muli itong vlog ko na ito sa inyo, lalo na yung mga naghahangad na makabili ng second hand na sasakyan. Pag-isipan nyo mabuti, i-check nyo mabuti yung mga bibilhin nyo, dahil hindi po biro ang magpagawa ng sasakyan. May stress din kayo sa gastos, may stress kayo sa paghahanap ng pyesa, kung luman-luma na po yung bibili nyo sasakyan. Kasi po ako, pag luma ng sasakyan, ang pinaghahanap ko po ng pyesa, ang pinabibili ko ng pyesa, yung may-ari. Kasi hindi na po namin kayang gawin yan, na kami pa ang magso-source out. Kaya po, sana po, kung nakatulong at nagustuhan nyo itong vlog ko na ito, paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin po ang aking channel. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.